kasalukuyang sitwasyon at paghahanda ng Calabarzon sa posibleng epekto ng Bagyong Krising sa rehiyon ating pag-uusapan kasama si Sir Ryan Derek Marquez, spokesperson and chief ng DRRM Division ng OCD Region 4A. Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga nakikinig. Sir, sa mga oras na ito, ano po ang lagay ng panahon dyan sa Calabarzon? Damdam na po ba ang epekto ng Bagyong Krising? Sa ngayon, meron pa tayong mga nauulat ng mga fair weather to cloudy skies. May mga air na partly cloudy, yung isa naman, may mga isolated rain showers katulad sa Lucena, may mga isolated rain showers sa Quezon, scattered rain sa thunderstorm sa Rizal, cloudy skies sa Batangas, and then may mga cloudy skies sa light rain sa Laguna, and may fair weather pa tayo sa Cavite, and medyo cloudy skies pa doon. Wala pa tayong reported na kahit anong flooding or untoward incident na dahil dito sa tropical cyclone. So sir, ano po ang paghahanda ng inyong tanggapan bago pa man ang pananalasa ng Bagyong Krising? Na-activate na po ba ang mga local disaster risk reduction and management councils? Through our urgency memo number 98, we have already issued a preparation for the tropical depression, Krising and southwest monsoon. Ito po ay issue natin kahapon. Kasama din po yung pag-issue natin ng minimum preparedness checklist na sinasabi na continuous yung monitoring ng ating mga AOR at siyempre yung constant advisories and warnings. Nagkaroon na tayo ng pre-disaster risk assessment at the same time yung scenario building at doon po natin tinukoy ang pag-release ng blue alert sa buong Calabarzon para ma-monitor natin yung pagiging epekto ng parating bagyo. Ang buong Calabarzon po ngayon ay naka-blue alert ang RTC Calabarzon Emergency Operation Center. Sa ngayon, sir, ilan po yung evacuation centers ang nakaantabay kung sakaling kailanganin ng paglilikas at sapat ba yung relief goods para sa evacuees? Meron tayong total na 4,021 evacuation centers sa buong Calabarzon. Ito ay ikot sa mga 5 probinsya na kasama ang Lucena. Sir, paano po ninyo sinisigurong na ipaparating agad sa publiko yung babala at mga impormasyon tungkol sa bagyo at mga panganib na dulot nito? Naglalabas tayo ng mga advisory to our social media, katulong natin ng public information officers, at the same time yung PIA, nagbibigay ng mga information through our social media. At the same time, katulad ng mga ganitong mga interview na sa mga nakikinig. Through the meetings, meron tayong mga meetings all throughout the day, meron tayo sa region, meron tayo sa province, and of course, yung papakalap natin information hanggang sa baba sa mga barangay. Alright, sir, mensahe nyo na lang po sa publiko kung sa patuloy na pag-angat o pagpalakas pa nitong bagyong ito. Ang lagi naman natin sinasabi is that makikinig tayo sa mga ahensya ng pamahalaan, huwag sa mga fake news. Pag sinabi ng ating mga local government unit na magkaroon ng preemptive evacuation, sumunod agad tayo. Yung lahat po ng ating mga warnings at mga instructions through our public, available po yan. At doon lang po tayo nakikinig sa mga fake news. At the same time, ready na po yung ating mga evacuation center, yung mga safe areas. Kapag po sinabi na mag-evacuate, pupunta na po sa mga evacuation center. Ang ating pong RDMC Calabarzon ay naka-blue alert, naka-antapay sa kahit anong mangyari, naka-heightened monitoring po tayo. Naka-mobilize po ang ating mga pre-positioned resources sa iba't ibang lokasyon sa buong Calabarzon. At the same time, yung ating regional at local EOC po ay fully activated to ensure the readiness ng ating mga potential na mga mangyayari sa buong Calabarzon. In-intensify na po natin yung pag-provide ng mga advisory through our PIA, mga public information officers, through our information officer, at mga ahensya na nagpapakalat ng mga tamang impormasyon. Yung ating mga logistics, transportation na pangangailangan, yan po ay pinipag-position na po natin, nilalagay po na po natin na malapit sa mga areas na posibleng tamaan ng bagyo. Continuous po ang monitoring natin sa weather advisories, pati po yung Taal Volcano, in case na magkaroon po ng pagpusngat o activity habang naghaharap ng bagyo, meron na po tayong mga inihahanda para dyan. Minomonitor din po natin. Available po ang resources for our relief supplies, mga personnel natin sa equipment sa buong Calabarzon. Continued po yung ating ginagawa na pag-coordinate mula po sa national line unit sa mga ating NDRIMC, sa ating mga regional Land Council, at the same time sa mga probinsya, munisipyo, city at saka sa mga
pababa sa ating mga barangay. Ito pong parating na bagyo ay mapagtulungan po natin. Dapat proactive po tayo at makapag-coordinate sa lahat ng mga ahensya. At the same time, yung prepositioning, handa po dapat, especially yung mga vulnerable groups, yung ating mga bata, matanda, may sakit. Dapat na po natin uunahin, lalo kapag magkaroon ng preemptive evacuation. At saka, iwasan po natin sana preemptive evacuation po, wag po na tayo dun sa search and rescue kasi ang ini-aim po natin ay zero casualty. Kaya pina-prioritize po natin yung safety ng lahat mula dito sa atin. At saka, let's be guided po. Bawat buhay po ay mahalaga. Kaya ating ingatan and siguraduhin po natin na ligtas lahat po tayo. So yun po, in case po na dumating yung pong bagyo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Ryan Derek Marquez, ang spokesperson at chief ng DRRM Division ng OCD Region 4A. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po.